All right, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa ating mumunting channel, Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinyon at reaksyon sa mga mainit na usaping pang-politika sa ating bansa. Naku, mukhang nasisilayan tayo ng araw, mga kababayan. Di ba? Okay, so ang pag-uusapan natin, mga kababayan, totoo po ang kasabihan, mga kababayan. May pera sa basura. O, yun po tama po yan. No? Mapapatunayan natin yan mamaya na may pera sa basura. At umabot pa yan, no? Sa bahay ng mga prominenteng politiko. No? Dami palang basura sa mga bahay ng mga yun, no? Ano ginagawa nyo dyan sa basura na yan, no? Tapon nyo yan, no? Kung pwedeng i-recycle, i-recycle ninyo. At umabot pa ng palasyo. Ano ba yan, palasyo? Nalilinis nyo ang Pasig River, pero yung palasyo hindi nyo malinis ng basura. Nako, nakakahiya naman yan. Ano ba naman yan, Pangulong Marcos? Ha? At ganun din po si Senator Risa Hontiveros na paamin ang mga diskaya. Okay, so shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. So pag-usapan natin, mga kababayan, yung laging sinasabi sa atin ng mga nakakatanda, may pera sa basura. O bakit? Paano nyo nasabi? Yung mga recycled goods ninyo, tulad ng mga lata, no, ng mga soft drinks ninyo, yung mga bote garapa, di ba? O yung kapitbahay nung Inchik naging milyonaryo dahil sa kakabenta niya ng mga bote garapa dyaryo niya. O, may kasama pa siya ngayong mga lata ng soft drinks. O, di ba? Yung mga magbobote, mga nangangalakal sa basura. O, pag nakakita sila ng pwedeng ibenta, magkakapera po sila, mga kababayan. O, yung basura na yan, umabot sa bahay ng mga politiko, mga kababayan. No? Bakit ko nasabi? Biruin mo, mga politiko, mga balahura pala, no? Mga andami palang basura sa mga bahay nila. Kumbaga ano, doon ba dinideliver yung mga basura sa bahay ninyo? Tanggap lang kayo ng tanggap. Ano kayo? Yung parang dumpster dito? Yung kokolektahin ng truck ng basura, yung basura tapos itatapon sa bahay ninyo? At tinatapon pa daw sa palasyo, mga kababayan, mismong dinideliver pa. Talaga naman, ibang klase talaga, kaya dapat magbasura na lang tayo, mga kababayan. May pera sa basura, pero yung basura po na tinatapon sa bahay ng mga politiko, tulad ng nabanggit ng witness ni Marcoleta, na siya po at ang iba niyang kasamahan ay nagpagamit maging bagman na magdala ng pera sa bahay ni Elizaldico at sa bahay ni Martin Romualdez di umano. Yun po yung salaysay ng witness ni Marcoleta. Ang tawag nila sa mali-maletang pera na dinideliver nila ay mga basura. Biruin nyo yun, no? Ang swerte naman. Sana mabasurahan din ako. Babayan, no? Biruin nyo, yung isang bag daw o maleta ng basura, ang nilalaman ay 48 million. Gaano kaya kalaking mga maleta yung dala nun? Buti hindi na lang sinabing drum eh. Pero sabi niya, yung basura po, nagdi-deliver po kami ng basura. Yun po yung tawag namin. So biruin nyo, no? Basura ang tawag nyo sa pera. Yun lang ang pagpapahalaga nyo sa pera. Samantalang kami, no, nag-iisip kung paano babayaran yung upa sa bahay, yung mga utility bills, paano ang baon ni anak sa eskwela, paano ko babayaran yung tuition fee, lalo na yung mga nag-aaral sa private school ang anak. Sasabi na lang nung misis, Han, tuition na naman ni dalaga mo. O sabi ni tatay sa OFW, bale, magpa-part-time ako dito, maski na bawal. Sige, para lang maitaguyod,
para sa kinabukasan ni Dalaga. Ganun eh. Pero itong mga, kung di umano yung paratang nung witness ni Marcoleta kay Representatives Martin Romualdez and Elizalde ko, basura ang tawag nila. Yun ang code name nila, basura. Napakaswerteng basura naman. No, kayo ba? Hindi ba kayo nangangarap makatanggap man lang kayo ng isang maletang basura na yun? No, Elizalde ko. O Representative Martin Romualdez, kung ano man, kung totoo man nagsasarkasam tayo dito, pero kung totoo man ito, yung sinasabi ng witness ni Marcoleta, napakapalad nyo po. Pwede bang maambunan nyo kami, maski na kalahating maleta lang, yung maliit lang, maski na yung man purse na lang, maski na 100,000 na lang, pwede na, makakabayad na siguro ng, wag lang maputulan ng kuryente. Di ba mga kababayan? Nakakabisit po, nakakagigil. Gusto mo nang manakit pero hindi mo magawa kasi hindi pwedeng gawin manakit ng kapwa. Bawal po yun. Kaya nga sabi dito, keep your hands to yourself. Pero ikaw, hindi ka ba talaga mabibisit na malaman mo ang tawag nila sa mga nakaw na pera ay basura? So basura lang pala yung perang pinaghihirapan natin sa kanila? Ang tawag nila sa perang pinaghirapan natin ng mga pawis, minsan sakit-sakit ka na, yung iba nangangamatay ay basura? So ganun lang ang tingin ninyo? Kinode-name nyo pa? Napakawalang hiya, napakadumi? Buti pa sana kung kinode-name ninyo sinabi nyo na lang kumikinang o ganun pwede. Kinang o kaya bituin, mga ganun. At least mayroon pang value basura, tawag kayo ngayon ang tawag sa inyo, basura. Kung totoo man yan o kung totoo man yan, kasi yung pong witness ni Marcoleta mukhang well coach. May nagtuturo po mga kababayan. Meron po akong nakitang video pero ila-livestream po natin yan mga kababayan. Nakakahiya po. No, nakakahiya yung witness, nakakahiya yung nagtatanong, nakakahiya yung mga pinaparatangan. Ngayon yung pinaparatangan niya, lalo na si former Speaker Martin Romualdez, disclaimer, hindi natin pinagtatanggol dito ang former speaker ninyo, pinabulaanan po yan. No? May mga siguro, alam niya yung nangyayari, pinabulaanan niya. Ang maganda dito sa witness ni Marcoleta, provide a solid proof, factual evidence like videos, mga logbooks ninyo, mga photos na magpapatunay, magko-collaborate nung iyong sinabi. Pero ngayon, puro sworn statement ka lang, medyo falsifikado yan, no? Yung parang tagilid, hindi falsified, tagilid, mga kababayan. Kasi ang sabi ni Lacson dati, the best evidence is magpakita siya ng mga material, no? Tulad nung kay Bryce Hernandez, no? Pero tandaan ninyo, may pera sa basura. Okay, o ngayon, punta naman tayo sa isa nating pag-uusapan. Si Senator Risa Hontiveros na paamin ang mga diskaya. Pinanonood ko po yung balita dyan sa ABS-CBN, mga kababayan. Parang ako dito kay Pacifico, dapat talagang makontent ka ng matagal. Dapat talaga makontent ka ng matagal. Parang meron kang meron kang yung half truth, half bake yung sinasabi mo. Parang hindi ako kumbinsido na ito magsasabi ng totoo. Parang alanganin ka na maipasok sa Witness Protection Program kasi hindi ka forthright o forthcoming, whatever port ang pwedeng sabihin. May kulang hindi ako kumbinsido mga kababayan pag napapanood ko siya at naririnig ko mga kasagutan niya sa mga tanong tulad nung tanong ni Hontiveros una, meron po ba kayong pangalan na pinagbigyan nyo ng pera papunta sa DE na ito? Hindi niya daw maalala kasi nandoon sa cellphone niya. Maaalala mo yan kasi kung every time binibigyan mo siya ng pera, every time na may project kang nakukuha doon sa DE, bibigyan mo ng pera yun. Siya yung bagman noon. Imposible naman nagpapalit ng bagman yan every month. I don't think so mga kababayan. O tinatanong din sa kanya, magkano pong persyon to na o halaga nabigyan nyo dyan. Hindi niya rin masabi kasi nandun po sa logbook ko. Kasi nandun po sa cellphone ko. Ano ba yan? Kaya nabibisit si Hontiveros. Pero may napaamin siya. Kasi po dun sa salaysay ninyo, bakit wala po kayong isinama na 2016 and before that? Kasi sabi po ng asawa nyo na babae, nagsimula daw po kayong bumasok sa DPWH ng mga flood control ay noong 2016.
Bakit wala po kayong isinisiwalat? Ba't hindi kayo nagsama? Alam nyo, matalinong sagot eh. Ayun, mukhang ano eh. Alam na alam niya isasagot niya dun eh. Mukhang well coach. Kasi po, nagtuon lang kami dun sa sinabi ng Pangulo eh. Nitong 2022 lang eh. Alam mo naman, mababatikos kayo, maiimbestigahan kayo. Bakit hindi ka na nag-ready? Di po ba? O napaamin kayo. Napaamin kayo na may tinatago kayo. You are withholding information. O buti na lang na bago ang Senate Blue Ribbon Chairman. Biruin mo, nagsimula ka ng 2016 na mayagpag kayo. Nag-jack up ang inyong mga kita. From millions lang naging billions, no? O, tapos sasabihin mo, idadahilan mo si Pangulong Marcos na naman. O, gagamitin mo naman yung Pangulong Marcos. You have to anticipate that you will be questioned beyond the 2022. Kailangan babalikan nila yan. Mahihistory kayo, mahuhuli kayo eh. Okay, napaamin ka. Ano sabi sa inyo? O kung hilingin po namin na ibigay nyo po lahat kasama ang 2016 at yung pababa, maibibigay nyo po ba? Opo. O di ba kung ina lang ang ginawa mo, at least makakakitaan ka ng ito, pwedeng mayroon pang tsansang mailagay sa witness protection, mukhang magsasabi ng totoo. Pambihira. Kung yun na lang ang ginawa mo nung una, di wala nang ganyang issue pa. Mukhang namali ka yata ng taong kinampihan kayong mga diskaya. Okay? So napaamin tuloy kayo. Mayayari kayo dyan dahil ang dami yung proyektong nakuha noong 2016 to 2022 sa panahon ng Duterte administration. Mga kababayan, yan po, no, mahaba-haba pa ito, no. Buti na lang napalitan ang chairman ng Blue Ribbon Committee, no. Ako po medyo tumataas ang ating saludo kay Ping Lacson, no. Maganda po, sa aking opinion, maganda ang daloy ng hearing na yan. Okay, so kayo po, ano po nyo masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.